naman ay lumampas din naman. Hindi naman. Amen. Praise God. Kaya lang salamat sa Panginoon sa mga nakaselebrate sa akin. Kasi po rin po ang Panginoon, dahil nga po ang aking birthday ay 21, wala naman kami. Noong August 21 ay doon ako nag-celebrate sa malayo. Kasi nung nakaraan ay naghanda ako, wala namang pumunta. Lumayo na kami. Kasama ko mga tarsier. Nag-birthday. So po rin po ang Panginoon at ngayon pong umaga ay patuloy tayo sa ating pong pag-aaral. Okay, so ngayon ay ang ating pong tema sa buwan po ng September na, ano po? So Berna. So marami na kayo naririnig na mga awiting pampasko na. Nangangamoy na ba? Pasko. Okay. So praise God. Ang ating pong pinakatima po ng buwan ng September ay Assuring Faith Through God's Favor. Yun po yung ating pong tatalakayin mula sa linggong ito. Dito po tatakbo ang ating pong mga mensahe hanggang po matapos ang buwan ng Setyembre. Okay po, sumari po tayong tumayo at ating pong sige po, tayo po muna, buksan po natin ating mga Biblia. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng yung Matthew po ang ating pong pag-usapan ngayon. Matthew chapter 17, verse 20. Okay, kung mayroon po kayong mga Biblia, ayan. 17, 20, 21. Yung kasama po yan. Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay. At ito'y lilipat nga, tunay na mulang bagay na hindi ninyo magagawa. Okay, so siguro pwede po din natin yung isang verse. Marcos chapter 11. Sumagot si Jesus. Amen. Supurin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na siyang patuloy, Panginoon, na aming pagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Gamit mo lamang iyong abang lingkod o Diyos upang ihayag ang iyong mga salita. At salamat sa mga handang makinig at handa rin, Panginoon Diyos, upang isakituparan ang mga bagay na ito. Ngayon pong umaga, ininiyahan po namin ang iyong presensya, ang banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin, magpaunawa sa amin ng iyong mga salita. Gamit mo lamang ang iyong abang lingkod upang ihayag, O Diyos, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, so ang ating pong tatalakayin po ngayon pong umaga, na binigyan po ng pamagat, Faith that moves mountain. Pananampalataya na, ano bang tawag ng, mapagpag-usog, mapagpapalipat ng mga bundok. Mga bundok sa buhay. Praise God. Hallelujah. So ito pong ating pong binasang mga talata ay dalawang sitwasyon po ito. Dahil nga po doon sa aklat po ng Matthew,
ito po ay, kung iyong babasahin, sa umpisa po niyan ay lumapit po yung mga alagad kasi nga po ay hindi nila mapapalayas ang masamang espiritu. Kaya nagtanong po sila kung ano ang dahilan bakit hindi nila mapapalayas yung masamang espiritu. Dito naman sa Marcos nito ay kung yun atin rin pong babasahin ng kabuuan niyan, ay ito po ay patungkol doon sa puno ng igos. Kasi nung una silang dumaan ay hinanapan ng Panginoon ng bunga. Di ba? Wala silang makitang bunga, yung igos na yon. Kaya nga po ay sinabi niyang mamatay na lang yung puno. Kaya nung bumalik sila uli ay nakita nila ngayon. Patay na, tuyo na yung puno. Kaya doon po nagkaroon kaya nga nagtanong uli yung mga alagad. Kaya sabi doon sa talata ng 22, sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung manampalataya sa Diyos ay hindi mag-alinlangan. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan. Ganoon din po doon sa Matthew 17, talatang 20 at 21. Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen po ba? Naranasan na ba natin mga bagay na ito? Okay. So, doon pa sa inyo, ngayon pong umaga ay ating liwanagin, ating unawain ang mga bagay na ito. Although basic po yan, naturo, dahil marami na tayong basis na nakapakinig patungkol diyan, ngunit kung hindi talaga natin naisapamuhay, lagi nating nakakalimutan. Amen. Sa isa pong digmaan, sa bawat labanan o gyera, mas mainam po na alamin po muna natin kung sino ang iyong kalaban. Ano ang kanilang kapasidad o kakayanan? Gaano po sila karami? At ano ang kanilang mga kagamitan? Kaya mo ba sila po labanan ng harap-harapan? Baka makikita mo, mismatch po siya, kukunti lang kayo, ang dami-dami nila. Di ba? Si David ay alam ni David na higante yung kanyang lalabanan. Amen po ba? Ngunit, hindi siya, although sabihin natin na talagang sanay siya doon sa tirador na yan. Kasi araw-araw ba naman na doon siya sa parang, binantayan yung kanilang mga tupa, wala itong ginagawa, nakakainip ka naman. Habang kumakain ko ng mga tupa, siguro nagpa-practice yan. No? Talagang walang mintis. Subalit, hindi siya doon nananangan. Nang sabi niya, alam niya, na napakalaki ng higante. Kaya lang, mas malaki sa higante ang kanyang kasama, ang makapangyarihang Diyos. Kaya doon po siya nagkaroon ng tapang, doon po siya nagkaroon po ng naharapin ang higanting ito dahil alam niya kung sino yung kasama niya. Na mas malaki pa doon sa higanting si Goliath. Amen po ba? So tulad po ng ating pag-aralan ngayon pong umaga, alamin muna natin ang mga bundok. No? Kaya nga po yung mga umaakyat sa bundok, yung aking anak, ay talagang ano po yan sa kanilang mountaineer. Ano po? Yeah, nagre-research po yan. No? Ano ba, paano? Kasi pag hindi mo alam yung pupuntahang bundok, ano po, baka maligaw ka. Baka hindi ka makarating doon. No? Sa ano na yon. Kaya sabi, kailangan mong alamin kung ano ba yung mga bundok na yan na ating pong kaharapin. Tanda po natin na ang bundok ng mga na sinasabi dito ay isa lamang po yung metaphor.
Ang sabi siya, nagrepresent lamang po yan ng mga obstacles na yan o mga kahadlangan, mga challenges, mga imposibleng kalagayan sa buhay. Halimbawa na lamang ay, ano ba yung mga kinakaharap natin mga bundok ngayon? Nasa ating harapan. Na iniharap mo ay sabi mo, nakakalula naman. Ang laki-laki ng bundok na ito. Kami po ay, nung pumunta kami kasi ng Cebu, ay nabiyayaan kami na nag-side trip kami papuntang Bohol. Ano yun? Kaya po kami ay umakyat doon sa Tuktok. Kasi mayroon itong, puriyang Panginoon, kami ay nakarating naman si Teramas Tuktok. Talagang ang hawa ng akyatin, nakarating kami doon. At kitang-kita namin yung mga bundok-bundok na kadami-daming bundok na halos magkamukha. Mga bundok na yon. Sabi nga, Chocolate Hills daw. Sabi ko doon sa aming kasama na sila yung contact namin doon. Siya yung photographer, siya yung lahat-lahat, siya yung guide namin. Ayan nga po ay nakita namin yung mga gabundok, gaano kalalaki yung bundok, maliliit din naman yung iba, no? Pero iba-ibang klase, iba-ibang klaseng bundok. Ay sabi ko nga pwede ba mag-uwi ng chocolate na yan? may pasalubong ko sa aming Praise God. So, purihin po ang Panginoon, no? Sa daming bundok, no? Kaya nga sabi, ngayon ang kinakaharap natin. Kaya nga po, pag nandun ka pala sa tuktok na yun, yung pinakatuktok na yun, kita-kita, ang liliit lang nila. No? Pero nandun kami sa baba, ang lalaki. Ang lalaki rin naman ng bundok na yan. Ano po? Kaya nga sa ating pong mga buhay, no, ay tinatanong ko kanina, ano ba yung mga bundok na mayroon ka ngayon? Kasi kung malapitan mo siya titingnan, di ba nalulula ka? Ang taas-taas naman ng bundok na ito. Kung nandun ka sa paanan ng mga bundok na yan. Kaya nga po ngayon pong umaga, alamin po natin, ano ba yung mga bundok na yung kinakarap ngayon? Maaaring ikaw ay lubog ka na sa utang. Yung kaya yung bundok mo, no? Kabi-kabila ang naniningil sa iyo. Na sinasabi mo, paano ko ito malalampasan? No? Ito ba ay relasyon ng mag-asawa, ng pamilya? Lagi kayong nag-aaway, mag-asawa. Mga anak mo ay ayaw sumunod sa iyo. Ito kaya ay patungkol sa mga health issues natin. Ano ba yung mga natin? Alam niyo po ay isang karanasan. Dahil nga po ay may nag-offer ng libreng check-up. Sinagad-sagad ko na. Lahat ay akin na pong inavail ko na lahat. Yung KIM-20 na yan, inabot ng KIM-20, mayroon pa palang mataas. Kung alam ko lang may mataas pa, ganun pa rin. Sabi ko, tapos nag-DA ko na ako, nagpa-ACG na, sabi siya, dubli-dubli yata yan. Sabi ko, ay, pwede naman daw So, ginawa ko na. Kaya ito ngayon, nung mapunta na sa doktor, ko na yung resulta, sabi ng doktor sa amin, puro pasado. Puro pasado lahat. Ang aking sugar ay nasa 289. Ano po? Sabi ng doktor, hindi ka man nahihilo. Sabi ko, hindi naman. No? Ngayon, ang hatol sa akin ng doktor, binigyan kami ng gamot. Okay, inumin mo ito ng dalawang buwan. Dalawang buwan, nung umalis kami ganon. So, kaya nung isang araw ay nagpa-laboratory uli ako para magpa-check up uli kasi inanong ng doktor kung ayos na. So, purihin po ang Panginoon dahil nung pumunta kami ay lahat na ay control na lahat. No? Kaya sabi ko, praise the Lord. No? Kaya sabi ko sa mga anak ko, kasi yan ay mga maglalagay nga sana ng CCTV sa bahay, sa kusina,
kung ako ay bumabangon ng ating gabi at kumakain daw ako. Kumakain ako. Nagkaroon pa mayroon kasi kaming maliit na Nutella. No? Nag-anuhan pa doon sa bahay. Kung sino daw kumain ng Nutella, sabi ko, hindi ko naman talaga kinain, hindi naman talaga kumain. Sabi ko, hindi naman ako nung tulog na naglalakad. Hindi naman ako ganoon. Ewan ko lang kay Sister Alma kung napansin naglalakad ako ng tulog. Hindi naman. Sabi ko sa mga anak ko, kasi nga ay bawas na. Bawas na yung Kaya sabi ko, aba, hindi naman talaga ako gano'n kasi nga, alam ko naman talaga na yun eh. Hindi ko naman kinain. Kaya sabi ko, sino kaya? Kaya nung pumasok si Aya sa bahay, sabi ko, Aya, bakit ikaw naman kumain? Sabi ko, ba? Hindi ah. Sabi ko gano'n. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. So, ibig sabihin po lamang, sabi ng doktor sa akin, sige, 2 buwan ba sinabi ulit? Pero yung sa sugar mo, ay bibigyan na lang kita ng mababa na at para pag-aralan uli natin kung ma-maintain mo ang ganon. So, praise God. Sabi ko, purihin po ang Panginoon. Kasi hindi ko rin naman inintindi. Kahit mga positibo lahat. Sa puso, mayroon sa puso. Sabi ko ba, kaya tang sumubrang pag-ibig. Praise God. Bakit may sa puso pa? Mayroon pang sa, di ba sa, Crealate, dami lahat. Creatinine na yan, mga pero lahat nga eh. Came 20 ba naman, lahat pala yun, babasahin lahat kung ano mga Kaya sabi ng doktor, bakit mayroon pang ganito? Di ba? Ganun lahat eh. So, praise God at purihin ang Panginoon. Ay sabi ko kahapon, pwede na ako kumain Kaya lang, praise the Lord. Alam ko nakatulong din yung isang sakong dahon ng ligaw na ampalaya, dinala ni Brother Nelson sa bahay, na hanggang ngayon, inutik-utik ko kinakain, ginataan ko kasi yun eh. Ginataan, isang sako ba naman? Ayaw ko, binigyan namin si Sister Babette, ginataan ko po yun. At hanggang ngayon, initik-utik ko po yun po ang kinakain ko lagi. At alam ko po na nakatulong din po yun. Dahon ba naman pala yung ligaw? Ligaw yun ha. Talagang praise the Lord. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, saan naman tayo? Napunta tayo sa ganon. Okay, so maaari po yung pag sinasabing mga personal doubts o yung minsan yung mga pangarap natin na hindi pa natutupad. Praise the Lord, malapit na matupad yung ating mga kapatid. Iiwanan na yata tayo. Aba, nag-amen pa. Malakas ang loob doon mag-amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, kay Sister Babette, sabihin mo kay Brother John, pag hindi siya atin ng atin, baka i-delay pa ni Lord yan. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. So, yun nga, nag-structure tayo ngayon ng mga manggagawa kasi nga po ay medyo iiwanan tayo ng iba. Pero hindi naman tayo iwanan ng tuluyan. Amen po ba? Okay, so purihin po ang Panginoon. Gusto nila maranasan lamang. Sabi, pag alis nyo dito, magdala kayo ng panglahok. Maghalo-halo kayo doon sa snow. Okay. So praise God, purihin po ang Panginoon. Ito po yung mga bagay na nakahadlang sa daan tungo po doon sa progreso at hadlang na makita ang kapangyarihan ng ating Diyos. Yun kasi yung mga bagay. Kasi minsan po doon tayo nakatingin lagi. Halimbawa na lamang yung tanda po natin na hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na ating akyatin ang bundok na ito. Alam niyo po ba yung utos ng Panginoon sa atin? Ano ba yung mga bundok na yan? Mapilit mong akyatin para ka makaliban doon sa kabila. Pero hindi pala ganoon ang gusto ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabihin mo. Utusan mo siya. No? Na umalis.
Di ba? Kaya sabi niya, ay, na ang kalaban po ay ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang kalaban ng pananampalataya ay pag-aalinlangan. Amen po ba? Maniwala ba kayo doon? Agree kayo doon? Doon po ang kalaban ng pananampalataya ay ang pag-alinlangan. Isang halimbawa po ay ang pagtatapat sa Diyos. Hello? Bakit? Sabi ko yun. Isa na po doon sa pagtatapat, yung ating pong pagbibigay ng ating ikapo at yung kusang kaloob sa Diyos. Alam po natin na ito yung susi. Hindi ko po yung sinasabi ngayon para po ang ating iglesia ay magdumaming pera. Hindi po yun. Bakit ko sinasabi? Bakit tayo mabuksan? Kasi yung susi. Amen? Yun ang susi ng pagpapala. Kaya hindi ako natakot maghayag sa inyo kasi para itago yan, isikreto yan, hindi po yung isikreto dapat. Malaman ng bawat isa kasi yun po yung susi ng mga pagpapala. Amen po ba? Hindi dahil para dumaming pera doon, hindi. Ito po yung para sa atin na tulungan kayo para maalis doon sa gapos. Bakit nyo tinatanong lagi kasi, bakit hanggang ngayon? Ganito pa lamang. Ganito pa rin ang buhay. Kasi hindi pa tayo nakakalaya doon. Amen. Kasi hamon kasi yun ng Panginoon. So, alam natin na yun ang susi. Ngunit hindi tayo nananalig na tuparin siya na sinasabi natin parang hindi yata tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako. Pangako ng Diyos yan eh. No? Ano ang sabi doon sa pangako? Niya na hahawiin niya. Hahawiin niya eh. Ang mga mananakmal sa ating mga buhay. Ano ba yung mga mananakmal na yan? Sabi ko sa inyo, unang-una, yung mayaman ng mga hospital ngayon. Yun po isa sa mga mananakmal. Dahil sa mga sakit at karamdaman. Na sinabi nga, iingatan, bubuksan niya yung durungawan ng langit at ibubuhos yung kusiping pangako ng Panginoon. Kaya lang bakit hindi natin magagawa kasi natatakot tayong mauubusan. Kukulangin. Lagi natin tinitinan yung kulang. Aminin ba natin sa hindi ganun tayo? Natatakot tayong kukulangin. Kailan kaya tayo lagi na sumubra? No? Kailan ba? Dahil ang biyaya ng Diyos lagi ay sobra sa sapat sa pangangailangan natin. Kaya yung iba kasi ganito lagi, bakit hindi maibigay sa Panginoon yung mga bagay na yon? Kasi tinitingnan lagi, ito kasi kinikwenta lagi ito yung kailangan namin, ito yung dapat pagkagastusan, pero bakit hindi mo baliktarin? Unahin mo muna yung sa Panginoon, hayaan natin yung kulang, ang Diyos ang magdugtong. Amen po ba? Hamon po yan sa atin. Hindi doon sa, hindi, yung may mga kaya na lang magbigay. Hindi. Mas lalo nga silang pinagpala. No? Tayo na wala, dapat tayo yung nagsusumikap na kahit yung pagtatapat lang talaga ang ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung katapatan eh. Hindi naman doon sa halaga. No? Yung katapatan natin para sa Diyos. Kaya nga po, sabi ko nga, ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo doon sa Filipos 4:6, anong sabi? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Diba? Period. Ano kasunod? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
Na-apply ba natin sa buhay yan? Memorize natin yan. Diba? Lagi natin napakinggan mga bagay nito, kailang pagdating doon, bakit lagi kang balisa? Okay. Saan ba nagmumula ang mountain moving faith? Saan ba yan magsisimula? Una, sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi po doon sa Ephesians chapter 3 verse 20 na sinasabi, sa Kanya na nakagawa ng higit pa sa kay maari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ang pananampalataya po ay hindi po patungkol sa sarili nating lakas o sa sarili nating kaparaanan. Ito ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ba ang Diyos natin? Hindi sa pamagitan ng ating sariling kakayanan. Wala talaga tayong magagawa sa sariling atin. Kaya sabi nga doon sa ating talatang iyan, na sinabi, na sa Kanya na makagawa, sino makagawa? Ang Diyos. Nang higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin. Doon po sa Filipos 4:13. Basahin po natin. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano bang ibig sabihin doon? Yung pagdidepende po natin sa Diyos. Ang lahat na ito'y magagawa natin ko dahil sa lakas na kaloob sa atin. Hindi sarili nating lakas. Yan ay galing sa Panginoon. Pangalawa po doon ay sa pamagitan ng otoridad ng Diyos. Sabihin mo si katabi, may otoridad ka pala. Na minsan ay nakakalimutan natin. Binigyan tayo ng otoridad na maka-access po doon sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng ating pagpasailalim o pagpapasakop sa kanyang otoridad. Binigyan tayo ng banal na tapang upang harapin mga bundok na ating kinakaharap. Kaya nga, sabi doon sa Lucas chapter 10 verse 19, nung sinabi, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. No? Binigyan tayo. Nasabi ba doon, natapakan ang mga ahas. No? Nasaan ba yung mga ahas na yan? Kina Janet, marami daw doon eh. Gumagapang. No? At walang makapananakit sa inyo. Nasa atin ang kapangyarihan. Sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sino ba yung mga alakda na yan? Sino ba yung mga ahas na yan? Yan po yung mga umaaligid-aligid sa buhay po natin. Mga problema at suliranin, kasama po yan. Pangatlo, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi dahil gusto mo, ay makakamtan mo. Anong sabi? Kaya sabi, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang hindi kayang gawin ng tao ay nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Doon po sa unang Juan, chapter 5, verse 14 to 15, ang sabi, hindi tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Ayon sa Kanyang kalooban.
Kung hindi yan kalooban, ay huwag mong asahan. Amen po ba? Sa 15, nasabi, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya kung nasa Kanyang kalooban. Amen. Hindi natin pwedeng susian ang Diyos. Hindi siya si, ano ba yan? Superman, hindi si Santa Claus. Ang bigay sa inyo ng gano'n. Hindi po, ibig pong sabihin ay, kaya nga lagi natin, bakit natin alamin, ito ba ay nasa kalooban ng Diyos? No? Kasi kung nasa kalooban yan ng Panginoon, iyan ay ibibigay sa iyo. Kaya lagi natin tingnan, lahat ba ng ating hinihingi sa Diyos ay nasa kalooban niya. Baka mamaya ikaw ay mapapahamak. Tingnan mo yung mga tao ngayon, no? Sa ano nakapokus ngayon. No? Sabi ko nga, yung 40 na sasakyan, kaya mo bang saan mo kaya sasakyan yun? No? Ay dahil lang sa payong binili, ano kaya anong purpose nun? No? Pero wag tayo mainggit sa kanila. Kasi ngayon ayan nga, titingnan natin, no, mga bagay-bagay na ito. Kasunod po yung prinsipyo ng buto ng mustasa. Sino ba nakakita ngayon ng buto ng mustasa? Kayo ba yung nag-ano? O yung pichay? Pichay na lang. Okay. So, kahit ang pananampalataya nasa kasing liit ng buto ng mustasa ay maging makapangyarihan. Ngayon so ibig sabihin yung kanyang mga alagad ay wala pa sa ganon. No? Yung pananampalataya. Ngunit ito'y dapat alagaan upang ito'y tumubo at yumabong. Paano po magkaroon ng isang uri ng pananampalataya na kasinlaki ng buto ng mustasa? So ginamit po ni Jesus ang buto ng mustasa para ipaliwanag ang isang uri po ng pananampalataya na kakailanganin natin dahil ang isang maliit na buto na yan ng mustasa, kapag ito po ay naitanim, ano po mangyayari doon? Ito po ay lalaki at lalago. Doon po magmula. No? Hindi po sa laki. Sabihin, hindi po sa quantity. Ito po nami-measure po yung faith na ito. Ito po ay sa quality. Ano ba ibig sabihin ng quality? Di ba? Matibay ba yan? No? Yan ba talaga kahit yan ay kasing liit lang mga mustasa? Hindi ka nag-aalinlangan? Amen. Walang pag-aalinlangan kang lumakad. Kaya sabi, walk by faith. Lumakad sa pananampalataya. Kasi ang mahalaga doon, ang kikilos ng iyong pananampalataya ay ang Diyos. Amen po ba? Hindi doon dahil sa ang laki-laki kasing ganun ba? Ganun na ba kalaki ang iyong pananampalataya? Hindi naman yung ibig sabihin ng palakihan yung sinasabi doon ng Panginoon, kung hindi yung quality ng iyong pananampalataya. Mga tatagbayan, no? Matibay ba yan pagdating ng mga pagsubok na yan? Pagdating ng mga mountains na yan, yung mga bundok na yan, kaano mo yan kaharapin? No? Ikaw ba yung nalulula na kaagad pag kinaharap yung mga bagay na ito? Kaya nga po, bakit doon nagsimula ang Panginoon sa kanyang halimbawa sa pananampalataya na maging kasinliit man lamang ng buto ng mustasa? Kasi nga po, pinakita niya doon na pag yan ay naitanim ng mainam sa puso ng bawat isa sa atin, sa ating mga buhay, ito po ay lalago at yayabong. Ay sabi niya, yung puno na yan ay
No? Yung po tatandaan po natin. At dadami. Tumatatag ang ating pananampalataya. So, ano ba ang proseso? Tingnan po natin yung proseso ng mountain moving faith. Ang una po ay makinig at magbulay ng salita ng Diyos. E paano kung wala kang salita ng Diyos? Hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig. Ano po mangyayari? Dahil ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, basahin po natin. Okay. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Nandun yung pakikinig ay hindi ka nakinig. Amen po ba? Sa Juan 15:7 ang sabi doon, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, yung mga salita yung sinasabi, yung mga pangako ng Diyos. Ilan na ba ang mga pangako ng Diyos na mayroon ka ngayon? Amen? Kaya napakahalaga na yung mga salita niya ay nanatili sa atin. Kaya nga sabi doon kasunod, hingin ninyo ang anuman nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kaya kahit ano ang maglupasay ka pa dyan, gagapang ka pa dyan, gagapang, walang mangyari. Bakit? Wala naman yung mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, basahin ninyo yan araw at gabi. Nagbabasa ba tayo? Pinagbulay-bulayan ba natin? Madali magbasa eh. Ang dali kayo basahin. Para matapos lamang. Pero yung pagbulay-bulay, inuunawa ba natin yung mga salita niyan? Ay dapat mananatili po yan. Hindi yung paglabas natin dito, oh, kumusta bang, ano ba ang mensahe? Nako. Ang ganda-ganda. O ano nga? Eh, basta maganda. Amen. Walang natandaan. Wag tayong yung tatawaging tumatanda na walang natandaan. Walang kinakatandaan. Amen. Dapat tayong tumatanda ay may natatandaan po tayo. Pangalawang proseso po, ano po ba? Pananampalataya natin ang salita ng Diyos. Yakapin ang mga pangako ng Diyos na may sinseridad. Pagtitiwala kahit ang iyong pananampalataya ay kasanlaki ng buto ng mustasa. Yun po ang ano doon. Nabanggit natin kanina. Sampalatayanan natin yung mga pangako ng Diyos. Hindi yung, naku, ang tagal yata. Diba? Tanda po natin, bakit hindi ka agad-agad ibinigay ng Panginoon? Ay mayroong plano, mayroong layunin ang Diyos sa buhay po natin. Sa lahat ng mga nangyayari, anong sabi po ng Roma 8:28? Lahat ng bagay, all things works together for the good. Ano ba? 8:28 kasi 8:28 nga ng 28. 8:28. Okay. Sige nga. Anong sabi? Basahin natin. Ayon sa kanyang layunin. Amen po ba? So lahat ng bagay, lahat ng nangyayari, no? Kaya sinabi ko nga doon sa isa, hindi kasi siya nakasakay doon sa naiwan. Huwag kang mamaktol. Baka hindi 'yun ang kalooban ng Diyos na makasakay ka doon. Kaya lang dahil nakatulog ka, kasalanan mo 'yun. Naiwanan ka. Amen. Pero yung sabihin mong na nandun ka naman, bakit hindi ka nakasakay? Eh,
Next trip na uli. Ano natin? Ano ang kalooban ng Panginoon? Pasalamat pa rin. Laging pasalamat tayo. Okay? So ang kasunod doon ay bigkasin ang salita ng Diyos. May tapang na bibigkasin ang pangako ng Diyos doon sa mga sitwasyong ating kinakaharap. Kaya nga po sabi, kung wala kang salita ng Diyos, wala kang pangako ng Panginoon, ano ang bibigkasin mo? Ano ang sasabihin mo doon sa bundok? Amen? Kasi nakikinig lamang doon kung ano yung sinasabi ng Diyos na yung namang sasabihin doon sa mga bundok na yan. Eh kung wala ka, ano nga po yun? Oy sister, ano pa ba? Ano ba yung sinabi ng Diyos na gano'n? Nagtatanong ka pa, no? Nadiri na. Eh kung mayroon ka nang nakahanda. Amen? Ano sabi, bigkasin mo. Directly addressing the mountain. Wala nang paligoy-ligoy, sabihin mo na, bundok ng mga utang na yan. Diba? Umalis ka! Diba? Ano pa ba may mga ganon? Lahat ng mga kinakaharap po natin ay pwede ba? Sabi nga, direkta mo ngayon sasabihin doon. Umalis ka diyan. No? Alam mo, minsan, hindi po sinabi ng Panginoon na tadyakan mo yan. Mayroon bang ganon? Baka matulad tayo kay Moises na hindi nakarating doon sa lupang pangako ay dahil hindi sumunod sa instruction ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo doon sa bato na siya ng tubig, magbukal ng tubig. Anong ginawa ni Moises? Hinampas dahil sa galit niya, hinampas yung bato. Ano nang lumabas doon sa tubig, mapait. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil di mo ako sinunod, hindi ka makarating doon sa lupang pangako. Pero pinatanaw naman. Umakyat ka doon sa bundok, tingnan mo, nasa tanawan lang siya. Hindi siya nakarating doon sa lupang pangako, pero natanaw naman. Amen. Praise God. Huwag tayong gano'n. Sabi doon, instead na magsabi ka, alam mo minsan doon sa mga, bakit napunta ko lagi doon sa inutangan na yan? Instead kasi na sinasabi natin, minsan kasi sinisigawan pa natin, alam mo naman, magbabayad din naman ako eh. Bakit kasi? Di ba? May mga ganun tayo eh. Ano po? Na pwede naman sasabihin doon sa nautangan natin, pwede ba, no? Na wag na naman yung tubo na, sobra naman yung tubo. Yung na lang, anong tawag doon? Yung principal na lang ang aking babayaran. Di ba? Pwede naman yun eh. Kasi sa mga parang kasi ngayon, di ba yung tubo, tumutubo pa. Di ba gano'n ang nangyayari ngayon? Kaya ako ngayon lubog na lubog sa utang kasi nga po, gano'n nga parang. Kaya nga sabi sa mga Kristiyano ay bawal talaga yung utang. Sabi mo si katabi. Bawal mangutang. Magkasya ka doon kung anong mayroon. No? Pag maiksi ang kumot, ano sabi? Matutong mamalaktot, awat wag hatakin yung kumot ng isa. Hello? Adjustment lagi. Dapat kasi namumuhi na tayo doon. May walang utang na. Namumuhi na tayo. Ayaw ko na talagang, kung paano yung sinabi nila na ayaw na namin uminom ng alak na yan. Ganun din dapat. Ayaw ko ng mangutang. Amen. Pero kung yung kayo naman ay nandun na sa ganung sitwasyon, ay yun na nga, matuto na kayo doon sa salita ng Diyos. No? Mag-imbak kayo ng mga pangako ng Panginoon. Kasi dapat talaga yung prayer kasi through the Word of God. Ibig sabihin, kaya yung tinuturo sa inyo na dapat manalangin na kasama ang salita ng Diyos. Di ba? Kasi,
masasabi mo naman sa Diyos, Panginoon, sinabi mo, pangako mo yan, Lord. Di ba? Pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya yon. Di ba? Kaya nga po ay napaka-halaga na alam po natin mga bagay na ito. Pangatlo po, paano gumagana ang mga mountain moving faith na yan? Paano nga ba? Una, walang tigil na pananalangin. Nananalangin ka ba? Sabi mo sa iyong katabi. O nanalangin naman. Kumusta naman panalangin mo? Kung may pangangailangan lang, ayan nga sabi ng Panginoon, ganito kayo dapat manalangin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So tuwing araw-araw kayo, mananalangin. Hindi sinabi, oy, manalangin kayo. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa buong isang buwan. Ayan, wala namang sinabi ang Panginoon Kasi kung isang buwan ibigay sa iyo, hayahay ang buhay. Hindi maalala si Lord. Pag wala na ulit, Lord, Diyos ko. Lalo na pag salok mo ng ganun, mukhang tumutunog-tunog na yung puwitan ng iyong lagayan. Naku. Pero kung marami pa, punong-puno pa yan, hops, hops. Di ba? Hello? Amen. Kaya bakit? Paano? Yung kaya pag humarap ka sa mga ganong bagay, nandupay-pay ka na. Amen. Sabi, walang tigil, tuloy-tuloy at hindi nagsasawang manalangin. Yun po ang pundasyon ng isang mountain-moving faith. Magkaroon ng panalangin may dedikasyon o nakatalagang oras para sa panalangin. Mayroon ba tayong lahat nun? May nakatalagang oras ba? Amen. Yung iba, kung magising, manalangin. Pag hindi na magising, hindi na manalangin. Tulog na pala. Tulog pa rin hanggang alas 9 ng umaga. Ano po? Okay. Dapat sabi nga, may dedikasyon at may nakatalagang oras para sa panalangin. Priority. Prioritizing. Pagtatalaga at pagsunod. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga salita ang siyang nagbibigay kapangyarihan para sa ating pananampalataya. Alam mo po yung pagtalaga at pagsunod. Alam ba natin yon? Sabi mo sa katabi, alam mo ba yon? May pagtatalaga at pagsunod. Bakit hindi sinasabi dito kailangan ano yan? Mga diskarte ka? Marami kang alam? Diba? Simple na sinasabi, italaga mo lang yung buhay mo sa Panginoon at pagsunod, sumunod. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga salita ang siyang nagbibigay kapangyarihan para sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, maraming marurunong. Amen po ba? Sa sobrang dunong. Kaya lang, napakahalaga yung pagtatalaga, din submission, at pagsunod. Amen. Sa isang kumpanya, pag ikaw yung angal ng angal, ikaw yung ano pa. Diba? Kahit marunong ka, kahit ikaw yung pinakamagaling, hindi ka paghinayangan ng kumpanyang alisin. Na pati may-ari ay inong sinasalungat yung may-ari. Ano po? Alam mo, ganun din po sa paglilingkod sa Diyos. Napakahalaga yung submission, pagtatalaga, at yung pagsunod. Amen po ba? Tanda po natin, maraming marurunong.
Pero kung wala kang submission, wala kang pagsunod, mahirap yon. Amen. Yun po ang tandaan po natin na sa Diyos napakahalaga yung ating pong pagpapasakop at yung ating pagsunod. Ang tunay na pananampalataya ay ang hangad ay laging naaayon sa layunin ng Diyos at sa kanyang otoridad. Hindi lamang po para matanggap ang ating naisin. Buong pagpapakumbabang, humingi tayo ng kahabagan ng Diyos kasi ang Diyos natin ay mahabagin. Huwag natin ipagmamalaki. Lord, ginawa ko naman ganito. Kaya nga sabi, nagpapalayas kami ng demonyo, nagmamalaki. At yung isang nananalangin, na Panginoon, mas mabuti naman ako yung sa taong iyan. Ako yung nagtatapat, ako ay nag-aayuno, ako yung nag-ano. Di ba? Kinalugdan ba siya ng Diyos? Ang kinalugdan yung isang dinadakukan yung dibdib na hindi man lamang makatingin, makatingala sa langit. Nandun yung pagpakumbaba. Ano po? Amen? Amen po ba tayo? Dapat ganun po tayo sa ating ano. Okay, malapit na. Buong pagpakumbabang, humingi tayo ng kahabagan sa Diyos. Hindi ang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. May mga anak ba tayong, alam mo, may mga anak ba tayong mga Kristiyano? May lumalapit ba sa atin? Di ba? Yung bang, basta lamang hingi sa iyo. May humingi ba ng biglaan yung si Puso? Tapos, di ba sa school? Kailangan ko na ng tuition, ha? Meron ba gano'n? O sinasabi, hintay lamang anak. Aba! Paaral-aral kayo, tapos hindi naman kayo masustinuhan. Mag-aral. Ikaw kaya is, masaya ka kaya doon? Di ba, pero kung naglalambing yan, anak, gagawa tayo ng paraan. Unang-una kasi, manalangin muna tayo at gagawa ang Diyos ng paraan. Di ba? Di ba yun ang kagad natin? Kasi magandang usap eh. Pero kung ganon, kung ganon tayo sa Diyos, Panginoon, ha? 3 yung Bible study ko. Nagdi-disciple pa ako. Sa harapan ng Diyos. Hindi po ganoon, di ba? Sa Panginoon. Nandun pa rin, Lord, kahabagan. Kasi yung lahat ng ating ginagawa, basahan lamang yan sa harapan ng Diyos. Amen? Ang hiningin natin lagi ang kahabagan ng Diyos. Yun po ang tandaan po natin. Kaya nga po, ang kasunod po kasi diyan ay ang pagpapatawad. Bakit napunta yung pagpapatawad doon? Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Ang hindi pagpapatawad ang siyang naging kahadlangan sa ating mga panalangin upang ito'y maging epektibo po. Kumusta ba? Mayroon pa ba sa puso po natin? Hanggang ngayon, galit ka pa rin? No? Kasi hindi naman talaga pag ikay magbe-pray na mayroon kang sama ng loob, ang hirap kaya, no? Mahirap. Kaya paano? Kaya sabi doon, pag sinabi mo na ng palataya, mayroon ka namang hindi ka sundo. Yun mo kasi mga kahadlangan. Kaya hindi mo masasabi na ng palataya ka, tapos may kaaway ka. Kaya sabi, ayusin mo muna. Bago ka maghandog sa Diyos, ano sabi? Iwanan mo muna yung handog mo dyan, umuwi ka muna, makipag-ayos ka muna, saka mo balikan yung handog mo. Kaya nga yung di ba yung mapatawaran? Ang sabi doon sa prayer, sinabi ng Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So alisin na natin yung mga galit-galit sa puso. Kasi yan ang kahadlangan
At yan ang ano sa atin. May blood ka pa. Umiksi ang buhay. Ilang taon na lang. Amen po ba? Gusto natin umabot ng 100. Sasamahan niyo ba si Lilin? Umabot sa 100. Okay. Paano mamuhay ang mayroong mountain moving faith? Paano nga ba? Magtiwala sa layunin ng Diyos. Ito po ay patungkol sa pamumuhay sa layunin ng Diyos, hindi lamang para makuha natin ang gusto natin. Yun ba ang aking hilingin, Lord? Yung binanggit ko kanina, ay ito ba ay naaayon doon sa iyong layunin? Sa iyong plano? Nasa iyong kalooban? Then, maniniwala na ito ay natanggap mo na. Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo, napakasarap kung yun kasi ang lagi nalagay sa atin, sa puso natin, yung mapagpasalamat. No? Kasi, sabi ng Panginoon, manalangin na may katiyakan na tinuguna ng Diyos ang ating mga kahilingan kahit ito'y para sa hinaharap. Kaya sabi po ng 11:24 po ng Marcos, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap na ninyo iyon. Kailangan ba pabalik-balikin? Yung paulit-ulit na panalangin? Hindi na. Ano sabi? May pasalamatan mo na kaagad. Kasi kung ikaw yung papasalamat, tumagal man yan, dahil nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon, masaya ka. Amen. Kasi ibig sabihin yung inaasahan mo, darating. Ayan nga yung pag-asa. Alam mo yung pag-asa na inilagay ng Diyos sa puso po natin. Di ba? Na laging araw-araw umaasa ka. Kasi sabi, habang buhay ka pa, di ba? May pag-asa. Kung patay ka na nga, ayun ba? Hindi na, wala na. Patay na rin yung pag-asa. Diba? So, ibig po sabihin, masaya ka. Lord, salamat. Amen. Lord, salamat yung sa inaangkin ko na po, Lord, ang aking kailangan. Kaya lang, huwag kang mainip. Amen po ba? Ang kadalasan kasi sa atin, palataya ako, pero naiinip ka eh. Huwag kang mainip. Basta kahit ilang taon yan. Amen po ba? Sabi yung napakinggan ko, sabi po, hanggang ngayon wala ka pang asawa. Ano sabi nung, napakinggan ko nung, may napakinggan kasi ako doon. Huwag kang mainip. Pagdating doon sa naman sa langit, may kasalan din eh. Kasama ka rin naman doon sa kasalan. Amen po ba? Yung iba kasi naiinip. Kahit hindi yun ang kalooban ng Panginoon, sige na. Baka kasi lumampas na ako sa kalendaryo. Yung mga ganon. Tingnan mo yung mga nagbang madali. Tingnan mo nga yung mga katabi ninyo. Yan ba yung mga nagbang madali? Kaya si Sister Regine, hindi yan nagmamadali. Di ba? Kaya lang, iiwanan din tayo niyan. Pero babalik ka rin. Praise God. So, purihin ang Diyos. Amen po ba? Kumikilos at gumagawa ng may pananampalataya. Lumakad ng may pananampalataya na nagpapatunay ng iyong pagtitiwala at pananalig sa kakayanan ng Diyos. Kaya lagi sinasabi, hakbangan mo. Ano ba yung hakbangan? Hakbangan mo yung pananampalataya. Hindi yung sinasabi mo lamang na nanampalataya ako. Hindi ka naman humakbang. Amen. Hakbangan mo na. Lord, nanampalataya ako na magkaroon ako ng negosyo. Hindi mo naman sinimulan. Wala kang ginawang pag-aaral kung anong gagawin mo doon sa yung itatayong negosyo. Diba? May mga hakbang kang gagawin. No? Nagsorbe ka ba? Ito ba mabili? Itong aking turon na, ano bang klase? Yung espesyal na turon. Yung walang kaparehas. No? Doon sa mga, pwede ka naman innovate lahat para sumikat naman, yun ang hanap-hanapin nila. Di ba? Turon yun, pero na walang asukal para sa may diabetes. Yan.
sugarless na turon. Di ba? Malamig na sugarless. Di ba? So, ibig mong sabihin, hakbangan mo na. Kung puro ka ng salita, may plano, puro ka ng plano, wala ka namang hinakbangan. Abay, mayroon bang ano? Makarating ka ba doon sa finish line kung hindi ka nagsimula din eh? Mali mo na lang lumipad. Ano? Amen po ba? Ganun nga kaya sabi, lakaran. Yung iyong pananampalataya. I-apply mo yan. Pag sinasabi mong alisin na yung gapos na yan, abay, humakbang ka. No? O sinasabi mo sa Panginoon, hindi na ako iinom. Uminom naman ng tubig. Ano? Abay, ikot-ikot ka pa rin doon sa may umpukan. Anong gagawin mo doon? Di uwi ka rin ng ikis-ikis. Yun nga ano doon. Umiwas. Amen po ba? Yun po ang ano doon. Bilang conclusion na tayo. Okay. Sabi, huwag tayong matakot. Lumakad ng may pananampalataya o pamabigyang luwalhati ang Diyos. Mas malaki ang Diyos sa ating mga kinakaharap ng mga bundok na yan. Amen po ba? Greater is He that is in me. 1 John 4:4. Tama ba ako? Than he that is in the world. Mas malaki ang ating Diyos. No? Kaysa doon sa mountains, yung kinakaharap. No? Kaya laging ko tingnan sa iyo, baguhin na natin ang ating mga perspektibo, yung ating pananaw. Amen. Huwag na tayong lumakad doon laging wala. Sikawala. Wala kami niyan. Wala kami noon. At laging wala nga. Diba? Mayroon. Kahit kunti, mayroon. At may darating pa. Diba? Di ba yun ang pananampalataya? Huwag mo sabihin ay walang-wala, asip talaga, walang-wala. Ay, may diin pa yun. Pag may lumapit sa iyo dahil talagang ang mga Kristiyano talaga, kung titingnan mo yan, talagang sinasabi lagi, ang yayaman ng mga born again. Maraming pera yan. Praise the Lord. Pag may lumapit sa inyo, praise the Lord, mayaman kami doon sa langit. Pero sa ngayon, hinihintay ko pa yung para sa... Di ba? Pautang naman dyan. Diyan lang, bati sa'yo, ang ganda-ganda mo naman sa suot mo niya. Ang kasunod nun, mayroon ka ba dyan? Kaya pag may bumabati na sa kanila ng ganon, medyo ayusin mo na ang sagot mo. Diba? Bilang hamon sa bawat isa sa atin, sabihin mo si katabi, simulan mo na. I-build yung mountain-moving faith sa ating mga buhay. Ngayon na, hindi bukas, magsimula ka na, ipamuhay ang salita ng Diyos at angkinin ang kanyang mga pangako batay sa kanyang mga salita. Amen. Baguhin ang ating mga perspektibo. Lagi perspektibo ng Diyos. Yung pananaw ng Diyos ang lagi nating tingnan. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat na nawa sa buhay po namin, hakbangan namin yung aming mga napakinggan ngayon pong umaga. Kaakibat, Panginoon, sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, na ginagawa ng kaaway ay ang mga kahadlangan, yung mga bundok na yan, Panginoon, na aming mga kinakaharap. Pero ang sabi mo, Panginoon, huwag kaming matakot. Gaano man kalaki yung bundok na yan, mas malaki ang Diyos na mayroon kami.
Huwag kami, Panginoon Diyos, mag-alinlangan. Bakos patuloy kami na magtitiwala sa iyo. Panginoon, salamat. Dahil sa kaliit, Panginoon, ng buto ng mustasa na yan ang sinabi mo, Panginoon, na kung magkaroon man lamang kami ng pananampalataya na kasinliit ng buto ng mustasa, ay kaya naming palipatin yung bundok na yan na umalis. Panginoon, salamat. Dahil araw-araw, dinagdagan mo ang aming mga pananampalataya. Pinapalago mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Salamat dahil may Diyos kami na nandiyan lagi upang kami, Panginoon, samahan, tulungan sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Lord, huwag kami manangan sa sarili naming karunungan. Huwag kaming manangan sa aming sariling lakas. Kung hindi, Panginoon, magtiwala kami sa iyo. Ibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng aming mga alalahanin. Dahil walang iba, Panginoon Diyos, na makasagot ng lahat ng iyan, makagawa ng mga bagay, Panginoon, mga imposible sa tingin namin. Walang iba kundi ikaw. Kaya Lord, mula sa araw na ito, Panginoon Diyos, hahakbang kami sa pananampalataya. Hahakbang kami na nagtitiwala sa iyo, na hindi nag-aalinlangan. Dahil ang Diyos na mayroon kami ay Diyos na totoo, Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya Lord, salamat po, Panginoon Diyos. Mula sa araw nito, mamuhay kami, Panginoon Lord God, ng may pananampalataya sa iyo. Salamat po, ito ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Sige po, dadako na po tayo sa ating pong Santa Cena. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiba.